Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2441. Ang ilan sa mga pinuno ay nagbigay galang din, lahat sila ay sumigaw, pagbati, Elder Turner. Ang taong iyon ay isang elder sa loob ng Middle Province Alchemist Alliance. Saan man ito naroroon, ang katayuan ng isang matanda ay iginagalang pa rin. Hindi napigilan ni Jackie na tumingin muli kay Elder Turner. Mukha siyang napaka-friendly. Bilog ang mukha niya at nakangiti. Kaya lang, may matinding kalupitan na hindi may tatago sa kanyang mga mata. Pinatunayan nito na siya ay ganap na hindi pala kaibigan gaya ng inaakala niya. Kinawayan silang lahat ni Elder Turner at sinabing, lahat, maraming salamat sa pagpunta. Hindi ko inaasahan na napakaraming tao ang narito ngayon, ngunit sa mga utos mula sa itaas, kailangan nating sumunod. Matapos tapusin ni Elder Turner ang mga salitang iyon, tiningnan niya ang lahat ng makahulugan. Pagkatapos noon, itinaas niya ang 5 daliri at sinabing, 5. Ngayon, 5 disipulo lang ang kukunin natin. Hindi lang si Jackie ang natulala sa mga salitang iyon. Lahat ay nanigas sa lugar, kapansin-pansing natigilan. 5 estudyante lang. Mayroong hindi bababa sa 80 sa kanila sa kubyerta. 80 sa kanila ay itinuturing na mga mahuhusay na individual sa kanilang sariling mga paraan. Ang pumili lamang ng 5 mula sa 80 ay nagpatunay kung gaano kahigpit ang pagpili sa pagkakataong ito. Nais lamang nilang piliin ang pinakamahusay sa pinakamahusay, ngunit hindi ba ito masyadong mahigpit kapag sila ay nagre-recruit lamang ng mga estudyante? May iba pa bang nakatago sa likod ng lahat ng ito? Ang mga salita ni Elder Turner ay biglang hinaila ang lahat sa isang talakayan muli. May 80 dito, pero 5 lang ang gusto nila. Hindi ba masyadong mahigpit iyon? Nang-recruit lang sila ng mga estudyante. Bago ito, ang Middle Province Alchemist Alliance ay nais lamang ng ilang mga mag-aaral na may bahagyang mas mahusay na mga talento. Kung tutuusin, hindi naman kailangang maging mahigpit kapag estudyante lang. Lahat tayo ay kahanga-hanga sa ating pinanggalingan, pipili lang tayong 5. Wala itong pinagkaiba kapag pinipili ng ilang malalaking angkan ang kanilang mga alagad. Masyadong mahigpit ang Middle Province Alchemist Alliance. Tama yan. Ano ang kanilang pinaplano ngayon ay nagiging estranghero at estranghero. Si Grayson ay isang treasured disciple ng Rosefinch Pavilion. Hinding-hindi nila hahayaang makakita siya ng ibang tao ng normal, kaya ano ang nangyayari ngayon? Talagang ipinamimigay nila siya ngayon. Ito ay masyadong kakaiba. Ang talento ni Grayson ay walang alinlangan na nasa tuktok sa lahat ng naroon. Kung tutuusin, nakabuo na siya ng 800 pilron. Gaano man kaitiwala si Gilbert sa kanyang sarili, ang tanging magagawa niya ay halos hindi makabuo ng 300 pilron. Karamihan sa kanila ay naruroon ay wala pa sa antas ni Gilbert, lalo pa kay Grayson. Higit pa rito, natutunan lamang ni Grayson ang way of the pill sa napakaikling panahon. Nagawa niya ang lahat ng iyon sa loob lamang ng 1 taon. Ang kanyang talento para sa alchemy ay hindi kapani-pani walang mapaboran kahit na sa isang ika-6 na baitang angkan, novel drama. Maaaring magkaroon ng magandang relasyon ang Rosefinch Pavilion sa Middle Province Alchemist Alliance, ngunit hindi pa rin ito sa antas kung saan ibibigay na lang nila ang kanilang treasured disciple. Walang tulala ang nakatayo doon. Natural na nakita nilang kakaiba ang mga pangyayari noong araw na iyon. Natural na nakikita ni Elder Turner ang kanilang pinag-uusapan, ngunit walang mababasa sa kanyang ekspresyon. Nang magsimulang humina ang mga talakayan sa ibaba, sinabi ni Elder Turner, ang mga estudyanteng kinukuha natin ngayon ay iba sa mga nauna. Ang mga mag-aaral na ni-recruit namin ngayon ay lubos na aalagaan ng Middle Province Alchemist Alliance, at hindi mo na kailangang umalis sa iyong mga kasalukuyang posisyon. Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, lahat ng naruroon ay nakanganga. Maging ang mga pinuno ng mga estudyante ay lahat ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Kabanata 2442. Tumaas ang isang kilay ni Jackie. Halata sa ekspresyon ng Vice Treasurer na hindi niya alam ang tungkol dito. Maliban kay Zane at Constance, lahat ay may gulat sa kanilang mga mukha. Upang hindi na itapon ang kanilang mga kasalukuyang posisyon at matanggap pa rin ang mga mapagkukunan ng Middle Province Alchemist Alliance. Ito ay parehong magandang balita para sa mag-aaral at sa mga puwersa sa likod ng mag-aaral. Ito ay kapareho ng alyansa na karaniwang nagpapalaki ng anak ng ibang tao para sa kanila. Walang sino man ang maniniwala na may ganoong magandang deal kung hindi nila ito narinig mismo. Nakakunot ang noo ni Jackie habang pinagdududahan ang matanda.
Kahit na mukhang magandang bagay, alam na alam ni Jackie na walang sino man ang kusang loob na sumuko sa kanilang sariling mga benepisyo para sa kapakanan ng iba, lalo pa ang isang grupong tulad nito. Ang Middle Province Alchemist Alliance ay dapat may sariling mga dahilan para gawin ito. Si Elder Horst ay nagpakawala ng kaunting ubo para tumahimik ang lahat. Natigil ang talakayan ng lahat nang itinaas ni Elder Horst ang kanyang kamay. Ngumiti si Elder Horst at sinabi, alam ko kung ano ang sinusubukan ninyong hulaan. Sa totoo lang, hindi na kailangang hulaan ang anuman. Ang alyansa ay nasa kaunting problema, at kailangan namin ng tulong ng ilang mga master. Kaya naman hiniling namin na magtipon ang lahat dito. Malabo ang mga salita ni Elder Horst. Wala itong nagawa para mabawasan ang kahinahinalang tingin sa mukha ng lahat. Patuloy na sinabi ni Elder Horst, hindi mo kailangang mag-alala, ang bagay na ito ay hindi masyadong magdadala sa inyong lahat. Ito ay isang sikreto ng alyansa. Pagdating ng panahon, natural na malalaman mo. Ang kailangan mo lang malaman ay ang bagay na ito ay hindi makakaapekto sa iyo ng negatibo. Pagkatapos noon, lumingon si Elder Horst. Hinailan ng mga katulong sa likod niya ang isang upuan para maupo siya. Matapos maupo si Elder Horst sa upuan, matalim niyang tiningnan ang lahat ng naruroon. Masasabi niyang walang nagawa ang kanyang mga salita para mabawasan ang hinala at kalituhan. Tumangala siya at muling sinabi, ang paraan ng pagpili natin ng mga disipulo ay magiging napakasimple. Ang kailangan mo lang gawin ay patunayan ang iyong talento at husay. Hindi mahalaga kung paano mo ito patunayan. Gusto lang naming pumili ng best 5. Kahit na ang pagsubok ay hindi pare-pareho. Nakaramdam ng kakaiba si Jackie pagkatapos niyang marinig iyon. Karaniwan, ang mga pagsusulit ay dapat palaging pangkalahatan. Sa pamamagitan lamang ng mga uniforming pagsusulit matutukoy ang tunay na malakas at mahina. Lumingon siya para tumingin sa iba. Kahit na ang lahat ay may iba't ibang ekspresyon, walang sino man ang kahinala gaya ni Jackie. Tila walang nakadama na ang mga salita ni Elder Horst ay kakaiba. Parang napakaliit ng pagkakaintindi niya sa propesyon ng alchemist. Pagkatapos ng lahat, maaaring siya ay isang alchemist sa Daxia, ngunit hindi pa niya nakuha ang katayuang iyon mula nang dumating siya sa kontinente ng Hestia. Ang kanyang pag-unawa sa mga alchemist ng Hestia continent ay nasa ibabaw lamang. Umubo ng mahina si Elder Horst at sinabing, bibigyan kita ng 15 minuto para isipin kung paano mo mapapatunayan ang iyong mga kakayahan at talento. Pagkatapos nito, magsisimula na ang pagsusulit. Kabanata 2443. Ipapaalala ko ulit sa'yo. Ang pagpili sa oras na ito ay iba sa karaniwan. Kapag napili ka, aalagaan ka ng husto. Ang pagiging isang ika-6 na baitang alchemist ay magiging simula pa lamang. Ang mga salitang iyon ang naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng lahat ng naruroon. Ito ay nagudyok sa pagkauhaw ng lahat para sa tagumpay. Ito ay isang gintong kayamanan. Naramdaman ng lahat ng mga estudyanteng naruroon ang kanilang bibig. Pag-aalaga mula sa alyansa na hindi pa nakikita noon. Ito ay ganap na hindi isang walang laman na pangako. Kahit na parang matatamis na salita ang hinihikayat nila, ang Middle Province Alchemist Alliance ay hindi isang maliit na grupo. Natural na kailangan nilang panatilihin ang kanilang sariling mga salita. Sa sandaling naisip nila ang tungkol sa pag-aalaga na kanilang matatanggap, ang kanilang mga kamay ay nagsimulang manginig sa tuwa. Isang salpok ang sumakop sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, walang pakialam si Jackie sa mga huling salita na sinabi ni Elder Horst. 15 minuto para isipin ng lahat kung paano nila mapapatunayan ang kanilang potensyal at kakayahan. Nagtaka si Jackie kung paano mapapatunayan ng isang alchemist ang kanilang mga kakayahan maliban sa pagbuo ng mga pilrune. Hindi maisip ni Jackie ang mga sandaling iyon. Kahit na napakaraming tao ang naruroon, wala sa kanila ang mga alchemist sa ika-6 na baitang. Ang tanging paraan upang patunayan ang kanilang mga kasanayan ay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pilrune. Ang bilang at kalidad ng mga pilrune ay maaaring gamitin upang masukat ang talento ng isang tao. Habang nag-iisip pa lang ay hindi napigilan ni Gilbert na tumawa sa tabi niya. Tingnan mo silang lahat. Nag-iimbot sila ng isang bagay na hindi nila makukuha. Parang nanalo na sila. Hindi ba nila nabalitaan na magiging 5 lang sa lahat ang nandito? Sa tingin ba nila sapat na ang talento nila para matalo ang lahat dito? Dapat tingnan muna nila ang sarili nila sa salamin. Sa kabutihang palad, alam pa rin ni Gilbert ang kanyang sarili upang malaman na tiyak na sasalakayin siya ng karamihan kung sinabi niya iyon ng malakas. Kaya naman, sinadya niyang ibulong ang mga salitang iyon, dahilan para si Jackie at Andrew na lamang ang nakakarinig ng mga salitang iyon ng malinaw. Hindi napigilan ni Andrew na umikot ang mga mata sa mga katagang iyon. May malamig na tawa si Jackie sa kanyang puso. Si Gilbert ay halatang tulala. Pinag-uusapan ba niya ang lahat o ang kanyang sarili?
Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Biglang narinig ng lahat ang sinabi ni Grayson. Nakakunot ang noo ni Jackie habang nakatingin kay Grayson. Naningkit ang mga mata ni Grayson habang nakatingin sa lahat ng masama. Tila kinukutya niya ang mga ito dahil hindi niya alam ang kanilang lugar. Nang makita ni Grayson ang lahat na nakatingin sa kanya, napabuntong hininga siya. Mayroong higit sa 80 tao ang naroroon, at ang alyansa ay nangangailangan lamang ng 5. Kung gusto mong maging estudyante ng alyansa gamit ang iyong maliit na kakayahan, tingnan mo muna ang iyong sarili sa salamin. Excited na kayong lahat. Nakakatawa kaya? Ang mga salitang iyon ay hindi na lamang mga salita ng panunuya. Halos pinapagalitan niya ang lahat ng naroroon dahil hindi nila alam ang sarili nilang lakas. Kahit na hinangaan at kinilala ng lahat ng naroroon ang talento ni Grayson, hindi ibig sabihin na tatayo na lang sila at lalaitin ng ganoon. Hindi ibig sabihin na kakawag lang sila ng buntot at makikinig sa anumang sasabihin niya. Hindi napigilan ng isang tao ang sumigaw, anong ibig mong sabihin dito, Grayson? Wala kaming sinabi, kaya bakit mo kami sinusubukang kutsain? Nandito na tayo, kaya natural na gusto natin itong ipaglaban o bakit tayo nandito kung hindi. Kabanata 2444. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Grayson at sumagot, nandito kayong lahat para lang buuin ang mga numero. Mangyaring isipin kung sino ka. At least matapang ka para kausapin ako ng ganito. Kung makakabuo ka ng 500 pilron, makikilala kita. Gayunpaman, sa pagtingin sa iyong mukha, ang pagkakaroon ng 100 pilron ay mangangailangan na ng maraming talento. Namula ang taong kinagalitin ni Grayson. Bigla siyang nagmukhang ball ang impes, hindi na makapagsalita pa. Tama si Grayson. Hindi man lang siya makabuo ng 100 pilron, kahit 500. Pagkatapos ng lahat, ang daan ng pil ay palaging malalim at malalim. Kung walang natitirang talento, walang paraan upang matutunan kung paano bumuo ng 500 pilron sa maikling panahon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga talento at ni Grayson ay naroon para makita ng lahat. Kahit na siya ay matigas ang ulo, ito ay mabilis na walang silbi, dahil kailangan nilang kumuha ng pagsusulit sa lalong madaling panahon. Mukhang confident si Grayson sa sarili niya. Biglang sabi ng nasa likod ni Constance. Nagsalubong ang kilay ni Jackie at tumingin. Napansin niyang ito rin ang lalaking nakatingin sa kanila nang may masamang tingin ng batiin nila si Constance kanina. Pinaalalahanan ng Vice Treasurer ang iba pa sa kanila na malamang na ang taong iyon ay napakatalino sa pagtingin sa kanila ng ganoon, bukod pa sa kaninang pagkahilo ni Constance. Napag-isip-isip ni Jackie na ang talento ng isang tao ay magiging mababa lamang ng kaunti sa kay Grayson kung hindi ay hindi siya magkakaroon ng ganoong ekspresyon. Kumunat ang noo ni Grayson at lumingon sa taong iyon. Mukhang hindi mo kinikilala ang mga talento ko, Rudy. Isang maliit na tawa ang pinakawala ni Rudy Glask habang umiling-iling at sinabing, Grayson, kitang-kita ang mga talento mo. Walang bagay na hindi ko dapat kilalanin. Ito ay lamang na ikaw ay hindi ka pani-pani walang tiwala. Ito ay isang bagay na dapat kong matutunan mula sa iyo. Medyo kakaiba ang sinabi ni Rudy. Naninigas ang mukha ni Grayson nang marinig iyon. Unti-unting nanlamig ang kanyang tingin habang nakatingin kay Rudy. Unti-unting nabuo ang tensyon sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi ito ang uri ng tensyon na haantong sa isang labanan. Nais nilang makipagkompetensya sa alchemy. Napakaganda ng sinabi ni Rudy na para bang hinahangaan niya ang mga talento ni Grayson. Gayunpaman, si Jackie ay hindi tulala. Masasabi niya sa tono na hindi masyadong pinapahalagahan ni Rudy si Grayson. Marahil ay naramdaman niyang mas magaling din siya kay Grayson. Hindi napigilan ni Jackie na magtaas ng kilay. Parang magkakaroon ng nakakaaliw na palabas na mapapanood. Nang mga sandaling iyon, nasa tabi na nila ang bise ingat yaman at baka sa kanyang mukha ang hindi kapani-pani walang mapait. Parang sumasayaw ang mga mata niya sa paligid. Sari-saring ideya ang lumilipad sa kanyang isipan, novel drama. Ano ang iniisip mo, Vice Treasurer? Curious na tanong ni Jackie. Napabuntong hininga ang Vice Treasurer, kung ano man ang nangyari sa araw na ito ay mas lalong sama-sama. Malinaw na alam ng dalawang lalaking iyon na magkakaroon ng kakaiba sa pagpili noon pa man. Kung hindi, hindi nila naipadala ang kanilang dalawang pinakatalentadong disipulo. Ang balitang ito ay hindi nakarating sa Heavenly Pills. Pakiramdam ko ay may kakaiba. Mukhang medyo ginagamot sila ni Elder Horst. Itinikom ng Vice Treasurer ang bibig pagkatapos noon. Lalong umasim ang ekspresyon niya nang malaman ni Jackie na sina Constance at Zane ang tinutukoy niya. Halatang handa silang dalawa. Kabanata 2445. Kanina, ang dalawa sa kanila ay walang gaanong pagbabago sa ekspresyon nang magsalita si Elder Horst tungkol sa espesyal na seleksyon. Tila lahat ay nasa loob ng kanilang mga plano. Halatang nagpakaba iyon sa Vice Treasurer.
Ang pinakamalakas sa lahat ng pinuno doon ay silang dalawa pati na rin ang Vice Treasurer. Gayunpaman, ang Vice Treasurer lamang ang hindi rin nakatanggap ng anumang balita. Halatang sabik siya. Nagtaas ng kilay si Jackie. Pagkatapos ng isang malalim na hininga, sinabi niya, kung ano ang darating ay darating. Kung ito ay isang pagpapala, kung gayon ito ay magiging isa. Kung magiging masama ito, hindi pa rin natin ito maiiwasan. Ito ay isang pagsubok lamang sa pagpili. Kahit maaga pa lang nalik ang balita, hindi mo naman siguro gugustuhing ipadala dito ang pinakamatandang estudyante. Nilinggan ng Vice Treasurer si Jackie at sinabing, hindi naman ganoon ang kaso, kailangan mong maging handa na isuko ang isang bagay para makakuha ng mas malaki. Ang Rosefinch Pavilion ay handang dalhin si Grayson. Walang dahilan para magpigil tayo. Tumanggaw si Jackie, hindi niya magawang makipagtalo. Kung inilipat ang mga posisyon, baka hindi niya ginawa ang sinabi ng Vice Treasurer at sumuko. Pagkatapos ng lahat, si Elder Horst ay tila hindi isang ordinaryong tao. Ang pagkukunwari laban sa isang taong nakasanayan na nito ay hindi isang bagay na gusto kong gawin ito. Alam kong pinaplano mo ang pagpino ng isang pang-anim na baitang na tableta sa harap ng lahat sa pagkakataong ito. Hindi ba? Biglang sabi ni Rudy ng malakas. Nagdilim ang mukha ni Grayson. Saktong nasabi ni Rudy ang nasa isip niya. Nagplano si Grayson na ipahayag iyon sa simula ng pagsusulit. Ito ay magiging sanhi ng paghanga sa kanya ng lahat, pati na rin ang pagkabigla sa kanila. Gayunpaman, ang pagbanggit ni Rudy ay lubos na makakabawas sa epekto. Sapat na ang buhay ni Grayson na minamaliit at tinatapakan. Sa sandaling mayroon siyang talento at kakayahan, gusto niyang makita ito ng iba. Malamig na tumawa si Grayson, tama ka. Ako ay nagpaplano sa pagpino ng isang ika-6 na baitang na tableta. Rudy, may balak ka bang gawin ang katulad ko? Dahil sa sinabi nito ay nagpakawala si Grayson ng isang masayang ngiti. Siya ay naghukay ng isang butas para kay Rudy dahil siya ay matatag na naniniwala na siya lamang ang makakapagpino ng isang ika-6 na baitang na tableta sa lahat ng naruroon. Maaaring si Rudy ay may talento, ngunit tiyak na hindi katugma si Rudy para sa kanya. Gayunpaman, napangiti si Rudy nang marinig niya iyon ni Grayson. Nagkataon lang. Tama ka, pinaplano ko talaga ang pagpino ng pang-6 na baitang na tableta gaya mo noon. Sa sandaling sinabi niya na ang mga hingal ay maririnig sa buong lugar. Hindi na napigilan ang gulat sa mukha ng lahat, novel drama. Sinabi ni Grayson na gusto niyang pinuhin ang isang pang-6 na baitang na tableta na nakagulat na sa kanila, ngunit nagawa pa rin nilang manatiling kalmado. Kung tutuusin, malinaw sa lahat ang talento ni Grayson. Katanggap-tanggap pa rin na gusto niyang subukang magpino ng isang tableta sa ika-6 na baitang. Gayunpaman, wala si Rudy sa reputasyon ni Grayson. Si Rudy na gustong pinuhin ang isang pang-6 na baitang na tableta ay nagulat sa lahat. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubusang nagbago. Ang mga talakayan ay sumabog sa lahat. O Diyos ko, 2 master sa isang go. Mukhang pambihira talaga ang recruitment sa pagkakataong ito. Nagtataka ako kung anong uri ng kaguluhan ang alyansa. Bakit nila inaalagaan ang mga amo ng iba? Tiyak na may sariling plano ang alyansa. I'm guessing that the alliance is doing so para maayos ang problemang kinakaharap nila. Kahit na inaalagaan nila ang mga masters sa ngalan ng iba, matutulungan ng mga masters ang alyansa sa mga gawain sa maikling panahon pagkatapos nilang lumaki. Kabanata 2446. Maaaring may gusto ka, ngunit pakiramdam ko ay may iba pang dahilan. Bakit kayo papalayo ng palayo sa main topic? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Rudy? Gusto niyang pinuhin ang isang 6th grade peel. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang mga talento ni Rudy ay kapantay ng kay Grayson. Hindi talaga kami makakalaban ng mga katulad nila. Nabigo pa rin kami sa pagbuo ng mga pilron, ngunit nagsimula na silang pinuhin ang mga table tasks sa ika-6 na baitang. Kahit na pinuhin nila ang pinakapangunahing tableta sa ika-6 na baitang, sapat pa rin itong patunayan ang kanilang sarili bilang mga alchemist sa ika-6 na baitang. Huwag kalimutan kung nasaan tayong lahat ngayon. Lahat tayo ay nasa barko ng Middle Province Alchemist Alliance. Hanggat matagumpay nilang mapino ang isang tableta sa ika-6 na baitang, aprobahan ng alyansa ng kanilang katayuan at bigyan sila ng badge ng isang ika-6 na baitang alchemist. Sa badge na iyon, magiging mas madali ang lahat ng gusto nilang gawin. Ang mga talakayan ay sumiklab kung saan-saan, at nagsimulang sumakit ang tenga ni Jackie. Walang magawa si Jackie habang saglit na hindi pinansin ang hiyawan. Tumingin siya sa Vice Treasurer na may seryosong ekspresyon at sinabi, ilang paraan ang mayroon para patunayan ang aking talento at husay. Isa lang ang naiisip ko sa ngayon. Kakaiba ang tingin ng Vice Treasurer kay Jackie na parang nagulat sa kamangmangan ni Jackie.
Gayunpaman, hindi ito ang oras upang maghanap ng anumang mga paliwanag sa sandaling iyon. Maganda ang impresyon niya kay Jackie, at kailangan niya si Jackie para iligtas ang kanyang reputasyon, kaya matiyag ang sinagot ng Vice Treasurer si Jackie, may 3 uri. Karaniwang kaalaman ito, kaya hindi ako makapaniwala na hindi mo alam. Parang ang master mo. Hindi kita tinuruan. Ang una ay ang pinakapangunahing, na bumubuo ng mga pilron at ginagamit ang mga ito upang hatulan ang iyong talento. Ang pangalawang uri ay upang pinuhin ang isang tableta. Ang ikatlong paraan ay medyo mas komplikado. Kailangan mong patunayan ang iyong talento sa pamamagitan ng pagtukoy sa edad at pagiging tunay ng iba't ibang espiritual na damo at materyales. Nang marinig ni Jackie ang lahat ng iyon, mas lalo siyang na-curious at sumagot, maaari mo pang i-verify ang mga damo at gamot para patunayan ang iyong talento. Tumango ang vice leader, alam na agad kung ano ang iniisip ni Jackie, nakatingin lang sa ekspresyon ni Jackie. Hindi mahalaga ang mga pill merchant o ang alyansa, kailangan natin ng mga masters. Ang kakayahang ma-verify ang mga materyales sa malalaking volume ay isa ring pambihirang talento. Kailangan talaga ng alliance ng mga ganyang talent. Kung ito man ay pangangalap ng mga materyales sa labas o pagbili ng mga ito, kakailanganin nila ang mga taong iyon upang suportahan sila. Karamihan sa mga tagapangasiwa ng Heavenly Pills ay umaasa dyan para umakyat sa kanilang mga posisyon. Nang marinig ang paliwanag ng Vice Treasurer, sa wakas ay may napagtanto si Jackie. Tama ang sinabi ng Vice Treasurer. May nakalimutan siyang mahalagang bagay. Hindi mahalaga ang Heavenly Pills o ang Middle Province Alchemist Alliance, lahat sila ay direktang nauugnay sa pill refining. Ang pagpino ng isang tableta ay hindi lamang nangangailangan ng isang alchemist. Nangangailangan din ito ng iba't ibang espiritual na damo at materyales. Ang kakayahang paghiwalayin ang mga materyales ay natural na isang espesyal na talento. Habang iniisip iyon, hindi maiwasan ni Jackie na mapatingin sa lahat ng naruroon. Dati, naramdaman niya na ang ilan sa mga taong iyon ay hindi kailanman maaaring maging isang estudyante. Gayunpaman, isang katanungan ang lumitaw sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang makilala ang mga materyales ay hindi isang bagay na madali. Malalim ang iniisip ni Jackie nang mas uminit ang usapan ni Rudy at Grayson. Nag-aaway silang dalawa na parang mga tandang na maglalaban. Kabanata 2447. Sa simula, nakatayo lang sa gilid sina Constance at Zane, walang pakialam sa bagay na iyon. Nais nilang hayaan ang sitwasyon na umunlad ng mag-isa. Gayunpaman, habang lalong tumitindi ang laban ni Grayson at Rudy, napilitan silang dalawa na tumayo. Napilitan silang paghiwalayin sina Rudy at Grayson. Pagkatapos ng lahat, ang mga away sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon ay kailangang magkaroon ng kanilang mga limitasyon. Kung lumampas ito sa mga limitasyon, makakaapekto ito sa kanilang relasyon. Bagay na ayaw makita ni Rudy at Grayson. Halos 15 minuto na. Nakaupo si Elder Horst sa kanyang upuan habang nakatingin siya sa lahat ng pagtatalo at talakayan. Nang matapos ang oras, tumayo siya mula sa upuan. Pumalakpak siya ng malakas at sinabing, "Sige, tapos na ang oras. Dapat ay nakapagdesisyon ka na kung paano. Mapapatunayan mo ang iyong mga talento. Sa palagay ko hindi ko na kailangang sabihin sa iyo ang tungkol sa iba't ibang mga pamamaraan. Hatiin sa mga grupo ngayon. Ang mga gustong mag-condense ng pilron ay nakatayo sa silangan. Ang mga gustong makakita ng mga materyales ay maaaring tumayo sa gitna. Kung gusto mong patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpino ng isang tableta, tumayo sa kanluran. Gayunpaman, kailangan ko munang ipaalala sa iyo. Kung gusto mong patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpino ng isang tableta, kakailanganin mong pinuhin ang mga table tasks sa ika-6 na baitang kung gusto mong patunayan ang iyong sarili sa ganoong paraan. Ang mga table tasks sa ika-5 baitang ay lahat ng basura dito. Pagkatapos sabihin iyon, kumaway si Elder Horst. Nagmamadaling tumayo ang lahat sa kani-kanilang grupo. Karamihan sa kanila ay nasa silangang pinakagrupo. May mga 10 na nakatayo sa gitna. Sa totoo lang, alam ng lahat na ang mga naging estudyante sa pamamagitan ng matalinong mga materyales ay hindi makakakuha ng pinakamahusay na mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga talento ay wala sa alchemy, ngunit sa mga nakakaunawang sangkap. Malugod silang tatanggapin bilang mga tagapangasiwa, ngunit napakahirap para sa kanila na maging ika-6 na baitang at mas mataas sa mga alchemist. Ito ay halos imposible. Tinitigan ng masama ni Grayson ang iba habang naghihiwalay sila sa mga grupo. Agad siyang naglakad patungo sa kanlurang bahagi. Siya ay pumunta dito para sa kapakanan ng pagtanggap ng pinakamahusay na mga mapagkukunan ng Middle Province Alchemist Alliance. Ang isa pang dahilan ay upang ipakita ang kanyang mga talento sa iba. Gusto niyang malaman ng lahat na mayroon siyang talento na higit sa lahat sa alchemy, na walang makakalaban sa kanya.
Habang naglalakad si Grayson, nagmamadali ring pumunta si Rudy sa kanlurang bahagi. Silang dalawa lang ang nasa kanlurang bahagi ng mga sandaling iyon. Napuno ng paghanga at inggit ang lahat nang tumingin sila sa maliit na grupo sa kanluran. Ang mga alchemist sa ika-6 na baitang ang target ng karamihan sa mga taong naruroon. Gayunpaman, para sa kanilang dalawa, ito ay isang shortstop lamang. Baka na-achieve na rin nila, paanong hindi magselos ang lahat. Si Jackie at ang iba ay nakatayo sa likod ng Vice Treasurer, hindi gumagalaw. Bumaling kay Jackie ang matatalim na mata ni Gilbert. Nakatingin din si Andrew kay Jackie. Walang magawa ang mga labi ni Jackie sa kanilang mga tingin. Kahit wala silang sinasabi, alam na alam ni Jackie na hindi sila gagalaw kung hindi. Napatingin ang Vice Treasurer kay Jackie nang makitang halos mabuo na ang mga grupo. Sabi niya, sige pumila ka na. Medyo may pressure ngayon, pero feeling ko hindi mo limitasyon ang performance mo sa Pil Aura Room. Bihira lang ang pagkakataon ngayon, kaya kailangan mong samantalahin. Kahit na hindi mo maihahambing sa dalawang iyon, kailangan mo pa ring maging isa sa 5 disipulo. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang Vice Treasurer ay hindi kapani-pani walang seryoso ang mukha. Parang lahat ng pag-asa ng Vice Treasurer ay kay Jackie. Nagsalubong ang kilay ni Jackie na may gustong sabihin. Gayunpaman, nilunok niya ang mga salita pagkatapos pag-isipan ito. Kabanata 2448. Parang nakalunok ng ilang langaw si Gilbert. Malaki ang pag-asa niya na sasabihin sa kanya ng Vice Treasurer ang mga salitang iyon, ngunit hindi man lang siya pinansin ng Vice Treasurer. Ang Vice Treasurer ay inilagay ang lahat ng kanyang pag-asa kay Jackie. Parang nandoon lang sina Gilbert at Andrew para buuin ang mga numero. Mapait din ang mukha ni Andrew. Siya ay nagkaroon ng maraming mga salungatan sa Gilbert sa nakaraan, at ang kanilang relasyon ay hindi isang bagay na maaaring maayos. Gayunpaman, salamat kay Jackie, inilagay niya ang mga sama ng loob sa likod ng kanyang isip. Sabi ni Andrew na madilim ang mukha, Vice Treasurer, parang inilagay mo lahat ng pag-asa mo kay Jackie. Gayunpaman, dapat mo pa ring ipaalala kay Jackie na kahit na ang kanyang mga talento ay maganda, hindi pa rin siya dapat maging masyadong mayabang. Ang mga iyon ay hindi kapani-pani walang nakakapanghinayang mga salita. Si Andrew ay hindi kapani-pani walang galit na galit sa sandaling iyon at hindi talaga nagpigil. Nagmamadaling dagdag ni Gilbert pagkatapos noon, tama si Andrew. Kahit na medyo maganda ang talents ni Jackie, hindi naman siya dapat masyadong mayabang. Walang maidudulot sa iyo ang mga salitang iyon. Walang imik si Jackie sa mga job nila. Walang sinabi si Jackie sa buong oras, kaya nasaan ang pagmamataas na sinasabi nila. Halatang wala silang mahanap na iba pang kutsain sa kanya, at casual na nagpa siya na ilagay sa kanya ang kapintasan ng pagmamataas. Sinisikap din nilang sabihin sa Vice Treasurer na huwag masyadong pakitunguhan. Hindi mapakali si Jackie na makipag-away sa kanilang dalawa, pero alam na alam niyang baliwalain na lang nila ang mga bagay-bagay kung patuloy siyang actress. Malamig siyang ngumiti at lumingon sa kanila, huwag kayong magselos. Kung mayroon kang mga kasanayan, kung gayon ang Vice Treasurer ay magbibigay ng higit na kahalagahan sa inyong dalawa. Palagi mong sinasabi na mayabang ako, ngunit paano ako kumilos? Ang mga salitang iyon ay ganap na nakatikip sa kanilang mga bibig. Niwala silang maisip na isasagot. Ang kanilang plano ay sapilitang ilagay ang tatak ng pagmamataas kay Jackie. Itigil ang pagsisikap na magdulot ng mas maraming gulo sa puntong ito. Kung walang makakapasok sa top 5 at maging estudyante ng alyansa sa pagkakataong ito, masisira ang reputasyon ng Heavenly Pills. Huminga ng malalim si Jackie saka siya lumingon. Sa pagtingin sa mga grupong unti-unting nahuhubog, ayaw na niyang maantala ang mga bagay-bagay. Either dahil sa sobrang galit niya o dahil hindi niya maisip kung paano lalaban. Tumakbo si Gilbert papunta sa silangang grupo. Napaawang ang labi ni Andrew habang nakasunod sa likuran ni Gilbert. Pareho silang hindi talented sa discerning materials. Maaari lamang silang umasa sa pagbuo ng mga pilron upang patunayan ang kanilang sarili. Napatingin si Jackie sa kanila na nakatayo sa likuran ng grupo at walang magawa. Minsan, ayaw niyang magpakitang gilas, pero kadalasan ay napipilitin siya. Napakunot ang noo ng Vice Treasurer nang makitang hindi kumikibo si Jackie at sinabing, bakit hindi ka pumunta? Kung pupunta ka mamaya, magtatanong si Elder Horst. Kabanata 2449. Si Jackie lang ang nanatiling nakatayo sa puntong iyon. Parang nag-aalangan siya at parang naghihintay din. Sa sandaling matapos sabihin iyon ng Vice Treasurer, lumipat ang kakaibang tingin ni Elder Horst. Kahit na masyado ng maraming nakikita ang kanyang mga mata, naramdaman pa rin ni Jackie ang isang pahiwatig ng tala sa loob. Para siyang madidisqualify kapag hindi siya kumilos. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Hindi na siya makapaghintay, kaya naglakad na siya patungo sa lugar na kanina pa niya binalak.
Sa simula, si Jackie ay hindi nakakaakit ng pansin. Kung tutuusin, maaaring siya na ang huli, ngunit walang nakakilala sa kanya. Kahit nagaling siya sa Heavenly Pills, maliban sa mga nakakilala na sa kanya, walang nakakaalam kung sino siya. Habang patuloy siyang lumilipat patungo sa kanluran, ang mga tingin ng lahat ay nagsimulang lumipat sa kanya. Unti-unting umasim din ang mukha ng Vice Treasurer nang mapansin kung saang direksyon dahan-daang patungo si Jackie. Sinusubukan ba niyang pumunta sa likod ni Rudy? Sinusubukan din ba niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpino ng isang tableta sa ika-6 na baitang? Siya dapat, maliban na lamang kung siya ay isang tulala o hindi niya narinig ng mabuti ang mga patakaran, hindi siya pupunta sa puntong iyon. Sino siya? Bakit wala akong narinig tungkol sa kanya? Nakita ko siyang nakatayo sa likod ng Vice Treasurer ng Heavenly Pills kanina, kaya dapat kung saan siya galing. Kilalang kilala ko ang Heavenly Pills, ngunit hindi ko pa nakikita ang taong ito. Ano ang kanyang pangalan? May nakakaalam ba? Ang mga talakayan ay nagsimulang pumutok sa gitna ng karamihan. Nagsimulang tumingin ang lahat kay Jackie na may kakaiba at nalilitong mga ekspresyon. Huminga ng malalim si Jackie, hindi pinansin ang mga tingin at usapan ng mga nasa paligid niya. Ang naguguluhan na tingin ni Rudy ay nagbabantang makita ang katawan ni Jackie. Kumunat din ang noo ni Grayson. Nagsusukat siya kay Jackie, tila nagtataka kung sino si Jackie. Hindi pa niya nakita si Jackie. Tumingin ang Vice Treasurer kay Jackie, hindi alam ang gagawin. Tumayo siya sa kinatatayuan sa gulat. Pumwesto si Jackie sa likod ni Rudy ng buong tatag. Ang mga nalilitong ekspresyon ay lumipat sa pagitan ni Jackie at ng Vice Treasurer. Walang nakakaalam kung sino si Jackie, ngunit bilang pinuno ng pangkat ng Heavenly Pills, tiyak na alam ng Vice Treasurer. Tiyak na alam ng Vice Treasurer ang husay at talento rin ni Jackie. Nagpalitan ng tingin sina Constance at Zane. Kitang-kita ng dalawa ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Mas alam nila ang tungkol sa Heavenly Pills kaysa sa sinumang regular na disipulo. Kung tutuusin, marami pa silang kailangang harapin bilang isa sa mga taong nasa kapangyarihan. Pareho nilang alam ang halaga ng impormasyon. Gayunpaman, hindi pa nila narinig ang isang master sa Heavenly Pills at hindi pa nila nakita ang taong iyon. Natanggap na rin kaya ng Heavenly Pills ang balita at nagpasyang itago ang isang master sa kanilang gitna. Sari-saring mga haka-haka ang nagsimulang tumakbo sa kanilang mga ulo. Napatingin sila sa Vice Treasurer na may matanong na ekspresyon. Pilit na pinipigilan ng Vice Treasurer ang kanyang walang imak na kilos. Kung nababagay lang ang sitwasyon para dito, susugod na siya sa harap ni Jackie at tinanong kung gumagana ng maayos ang utak ni Jackie. Kabanata 2450. Walang mas nakakaalam kaysa sa Vice Treasurer kung ano ang ibig sabihin ng tableta sa ika-6 na baitang. Sa napakaraming taon, tumanggap ang Heavenly Pills ng hindi mabilang na bilang ng mga mag-aaral, ngunit hindi marami ang talagang naging mga alchemist sa ika-6 na baitang. Constance let out a meaningful smile as he asked, Vice Treasurer, you really have so much up your sleeves. Hindi ako makapaniwala na may master din ang Heavenly Pills. Hindi ko pa ito narinig noon. Napaawang ang labi ng Vice Treasurer. Nais niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit kung sinabi niyang hindi kayang pinuhin ni Jackie ang mga table tasks sa ika-6 na baitang, at mayroon lamang siyang talento sa pagbuo ng mga pill rune, ito ay isang napakalaking biro. Lahat ay tatawa sa Heavenly Pills. Gayunpaman, kung mananatili siyang matigas ang ulo, mabubunyag ni Jackie ang lahat kapag oras na upang pinuhin ang mga table tasks. Pagkatapos, ang kahihiyan ay magiging mas malala. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi pa niya naramdaman na siya ay nasa ganoong kaguluhan na posisyon bago sa lahat ng kanyang mga taon. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa pagitan ng dalawang matigas na lugar. Inakala ng lahat na talagang pinaplano ng Vice Treasurer ang paggamit ng katahimikan para sagutin ang tanong nang makita nilang walang sinabi ang Vice Treasurer. Gayunpaman, tila ayaw siyang pakawalan ni Constance, at nais niyang ituloy ang bagay hanggang sa wakas. Tanong niya, ano ang pangalan ng estudyanteng ito? Saang pamilya o anong background siya nagmula? Upang makapagpino ng isang pang-6 na baitang na tableta sa edad na iyon ay nangangahulugan na siya ay napakatalino. Hindi na nakatiis ang Vice Treasurer. Lumingon siya at gumamit ng mahinang boses para sabihin, sinusubukan lang niya. Mr. Constance, mas mabuting tumutok ka sa sarili mong mga disipulo. Wala kang pakialam sa Heavenly Pills. Maaaring mahuli kaagad ni Constance ang pagkakasala sa mga salita ng Vice Treasurer. Biglang naging interesado si Constance. Hindi niya maiwasang ibalik ang tingin kay Jackie. Napatingin din si Zane. Maging si Elder Horst ay nakatuon ang tingin kay Jackie. Sinisikap ng lahat na makita kung maaari nilang malaman ang isang bagay. Medyo nakaramdam ng inis si Jackie. Kinalma niya ang sarili habang bahagyang nakatingin sa ibaba. Hindi niya pinansin ang lahat ng nasa paligid niya.
Medyo naiinip na si Gilbert. Dahil na rin siguro sa naunang ugali ng Vice Treasurer sa kanya, kumulo na ang galit ni Gilbert kay Jackie. Kinaiinisan na niya si Jackie noong bumalik sila sa Heavenly Pills. Tamang-tama ang mga kilos ni Jackie sa mga sandaling iyon para makapagbigay siya ng ilang mga insulto. Gilbert impulsively said, "Jackie, nabaliw ka na ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Matapang ka talaga. Maaari mo bang pinuhin ang isang pang-anim na baitang na tableta? Bakit ka nakatayo dyan? Sa palagay mo ba ay maaari mong pinuhin ang isang pang-anim na baitang na tableta dahil lamang sa nagawa mong bumuo ng 300 pilron noon? Huwag kalimutan, ang pagbuo ng isang 6th grade pill ay nangangailangan ng hindi bababa sa 800 pilron. Kaya mo ba yon?" Ang mga salitang iyon ay hindi kapani-paniwalang nag-aakusa, ngunit sila ay nagsilbi upang ibunyag ang higit pa tungkol kay Jackie. Noon naiintindihan ng lahat, si Jackie ay hindi ganoon katangi. 300 pilron lang ang kaya ni Jackie. Malamang nakatayo siya sa likod ni Rudy dahil siya ay walang hiya at hindi kapani-paniwalang pangahas. Sinagot na ng mga salita ni Gilbert ang tanong sa isipan ng lahat, at bumuhos ang tawa. May sira ba sa ulo ng lalaking iyon? Sa tingin ba niya ay madali ang paggawa ng 6th grade pill? Hindi nakakagulat na may kakaibang ekspresyon ang Vice Treasurer. Mukhang hindi inaasahan ng Vice Treasurer. Jackie na tumayo sa kanlurang bahagi. Kabanata 2451. Talagang may mali sa ulo ng lalaking ito. Talaga bang iniisip niya na kapantay niya ang dalawa pang nasa harapan niya sa pagkakatayo lang sa iisang grupo? Medyo masyadong biro iyon. Akala ko magiging mahigpit at seryoso ang pagsubok. Hindi ako makapaniwala na nasaksihan ko ang ganitong palabas. Ang sakit ng tiyan ko kakatawa. Kumunat ang noo ni Andrew, nakaramdam ng hiya. Galit na galit ang Vice Treasurer to the point na nagsimulang manginig matapos marinig ang sinabi ni Gilbert. Wala siyang ibang gusto kundi ang sumugod at sampelan si Gilbert ng ilang beses. Para sa kapakanan ng kanyang sarili, hindi pinansin ni Gilbert ang reputasyon ng Heavenly Pills. Malapit na silang mapahiya ng husto. Ano man ang mangyari, ito ay isang kahihiyan na hindi mapapawi ng Heavenly Pills. Sumigaw ang Vice Treasurer, "Shut up right now. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung ayaw mong makilahok sa pagsusulit na ito, magwala ka." Galit na galit ang Vice Treasurer. Nang magsalita siya, ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwalang masama. Naisipan pa niyang patayin si Gilbert on the spot. Dahil nagalit siya ng ganoon ay napagtanto ni Gilbert na siya ay nagkamali. Gayunpaman, walang paraan para bawiin niya ang mga salitang sinabi niya. Marahan siyang umubo bago nagmamadaling inikat ang ulo, hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Wala nang saysay na manahimik pa. Alam na ng lahat ang background at kakayahan ni Jackie. Hindi napigilan ni Constance na tumawa ng malakas. Vice Treasurer, huwag kang magagalit. Baka masaktan mo ang sarili mo sa galit. Talagang hinahangaan ko ang katotohanan na nakuha ng Heavenly Pills ang isang walang takot na estudyante. Puno ng panunuya ang mga salitang iyon. Lalong umasim ang mukha ng Vice Treasurer. Sa pagkakataong iyon, hindi lang niya gustong patayin si Gilbert, gusto rin niyang bugbugin si Jackie. Pakiramdam niya ay hindi kapani-paniwalang malas siya noong araw na iyon na napahiya siya ng husto sa aksyon ng dalawang estudyanteng iyon. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sarili na makipagtalo kay Constance. Alam niyang mas lalo lang siyang mapapahiya mamaya kapag may susubukan siyang pagsabihan. Alam niyang hindi pa ipinahayag ni Jackie ang kanyang buong lakas sa pagsubok. Gayunpaman, gaano man katalino si Jackie, walang paraan na mapadalisay ni Jackie ang isang tableta sa ika-6 na baitang. Isang mahinang singhot ang pinakawalan ni Rudy habang sinusulyapan si Jackie. Sabay-sabay talaga sina Grayson at Rudy habang nakatingin silang dalawa kay Jackie na may manipis na saplot na pandidiri. Sa puntong iyon, si Jackie ay tila isang taong nagsisikap na umabot sa itaas ng kanyang istasyon. Tuluyan na itong naiinis sa kanilang dalawa. Naramdaman pa nilang insulto sa kanila ang pagtayo ni Jackie sa likuran nila. Kumunat ang noo ni Grayson habang malamig na sinabi, "Kung wala kang kakayahan, huwag mo nang subukang magpakitang gilas. Sino ka ba para tumayo sa likod ko? Nakakagawa ka lang ng 300 pilron, at naglakas loob ka na subukang pinuhin ang isang 6th grade pill. Masasabi talaga ng panahon kung anong klaseng tao talaga sila." Tumawa si Rudy habang sinusundan si Grayson, "May problema ba sa ulo mo? Alam mo bang walang saysay sa kanila ang mga kilos mo maliban sa pagtawanan ka? Hindi naman kasi may kukumpara ang talents mo sa amin dahil lang sa likod namin nakatayo. Hindi mo ba alam ang lugar mo?" Walang magawang bamaantong hininga si Jackie. Kinasusuklaman ni Jackie ang walang kabuluhang mga salungatan. Kadalasan ay mas gusto niyang huwag pansinin ang lahat ng kalokohan. Kabanata 2452. Napakaraming akusasyong ibinabato at napakaraming insulto.
Ayaw man niyang makipagtalo sa mga taong iyon ay pinilit pa rin niyang dahan-daang iangat ang ulo. Tumingin siya sa mga mata ni Rudy na puno ng pangungutya. Para lang siyang aso sa paningin ni Rudy. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie, so makikinig ka na lang ba sa aso na pinakamalakas na tumatahol? Ang mga salitang iyon ay matagumpay na nangungutya sa lahat ng naroon. Inihambing niya si Gilbert sa isang aso at kinutya ang lahat sa pakikinig sa asong iyon. Nagdulot ito ng pagbabago sa ekspresyon sa mukha ng lahat. Halos mawala si Gilbert sa galit. Hindi siya makapaniwala na nagawa pa rin ni Jackie na ilabas ang ganoong pang-iinsulto kahit na sa mga bagay-bagay. Pulang-pula sa galit si Gilbert nang lumingon siya para titigan si Jackie. Gusto sana niyang sumigaw pabalik ngunit pinigilan siya ng Vice Treasurer. Mukhang ayaw mo na talagang sumali sa test. Ang isang pangungusap na iyon ay ganap na nagpahinto kay Gilbert sa pag-save ng anuman, na pagtanto ni Gilbert na labis niyang nasaktan ang bise ingat yaman. Kung nagpumilit pa siyang lumaban kay Jackie, baka hilahin talaga siya ng Vice Treasurer. Pagkatapos, hindi man lang siya makakasali sa mga pagsusulit. Kaya naman, napilitan siyang pigilin ang lahat ng galit sa kanyang puso habang tumututol sa mga salita ni Jackie na may masamang tingin. Nagalit sina Grayson at Rude sa mga salitang iyon kanina. Mababa na ang tingin nila kay Jackie, iniisip na si Jackie ay isang walang utak, mababang uri na tao. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang dalawa na ang gayong tao ay talagang naglakas loob na sawayin sila ng mga masasamang salita. Tinuro ni Rudy si Jackie at sinabing, ang daring mo talaga. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Jackie. Wala siyang pakialam kung gaano kadilim ang mukha ni Rudy o kung gaano kagalit si Rudy. Nagpatuloy siya sa pagsasabing, estudyante ka, at estudyante rin ako. Ano ang pinagkaiba natin? Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Kung hindi mo lang ako sinisiraan ng ganyan, hindi ko na sana kayo naabala pa. Ang sinabi ni Jackie ay narinig ng lahat ng naroon. Pakiramdam ng lahat ay hindi lang may sira ang ulo ni Jackie, malamang ay baliw na rin siya. Hindi ba niya alam ang kahihinatnan ng kanyang mga sinabi? Kahit na estudyante rin si Rudy, ilang beses na mas mataas ang halaga ni Rudy kaysa kay Jackie. Si Rudy ay isang taong marunong magpino ng isang pang-anim na baitang na tableta samantalang si Jackie ay maaari lamang bumuo ng 300 pilron. Masyadong magkaiba ang dalawa sa kanila. Si Rudy ay isang taong tiyak na magiging isang ika-6 na baitang alchemist, isang pag-iral na iginagalang ng lahat. Hindi alam ang kinabukasan ni Jackie. Talagang nasaktan ni Jackie ang isang tao. Siguradong hindi siya bibitawan ni Rudy. Kapag si Rudy ay naging ika-6 o kahit na ika-7 baitang alchemist, tiyak na gagawin ni Rudy. Deal kay Jackie. Pulang-pula ang mukha ni Rudy nang sabihin niyang, good. Napakahusay. Brat, ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Alalahanin ang mga salitang sinabi mo ngayon. Sa hinaharap, tiyak na babayaran mo ang iyong mga salita. Huwag kang umiyak kapag nangyari iyon. Nakataas ang isang kilay na sagot ni Jackie, of course, I remember what I said today. Tatandaan ko rin ang sinabi mo ngayon. Nakita ni Rudy na hindi magbibigay daan si Jackie kahit anong sabihin niya. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mawawala ng katinoan si Rudy. Walang inaasahan na si Jackie ay may ganoong kaitigas na bibig. Napilitan namang lunukan ni Rudy ang galit at umiwas ng tingin. Nagsimula pa ngang magplano si Rudy kung paano niya haharapin si Jackie mamaya. Kabanata 2453. Naningkit ang mga mata ni Grayson habang galit din siyang nakatingin kay Jackie. Sabi niya sa malamig na tono, parang pumunta ka ngayon dito para lang ipahiya ang sarili mo. Pagkasabi noon ay tumalikod si Grayson at nanatiling tahimik. Ang mga tunog ng labanan ay tumigil, at lahat ng tao sa paligid ay nagbubulungan sa isang talakayan. Makahulugang tiningnan ni Elder Horst si Jackie, na para bang ibang liwanag ang tinitingnan niya kay Jackie. Biglang na-curious si Elder Horst kay Jackie, ngunit natural na wala siyang masabi tungkol dito sa sandaling iyon. Nang sabihin niyang nabuo na ng lahat ang kanilang mga grupo, kumaway si Elder Horst at sinabing, sumama ka sa akin. Sinundan ng lahat si Elder Horst sa kani-kanilang grupo. Pumasok si Elder Horst sa sisidlan ng espiritu. Ang loob ng sasakyang pandagat ay napuno ng mga taong nagmamadali. Mahigpit silang sumunod sa likuran ni Elder Horst, paikot-ikot bago sila tuluyang nakarating sa isang maluwang na silid. Napakalawak ng silid na maaari na itong ituring na isang bulwagan. Sa sandaling pumasok sila sa silid, naramdaman ng lahat ang isang siksik na pil-aura sa paligid ng kapaligiran. Ang silid ay higit pa sa sapat na sukat para sa 80 sa kanila. Gumawa ng kaunting pagtatansya si Jackie. Ang silid ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang 100 tao sa ibabaw nila. Ang kanlurang dulo ng silid ay may kagamitang alchemical. Hindi lang mga pagan ang mayroon pang ang mga espesyal na apoy na nakasindi doon. Lumingon si Elder Horst at sinabi sa kanyang masayang tono.
Sa mga gustong patunayan ang iyong talento at kakayahan sa pamamagitan ng pagpino ng isang 6th grade pill, magtungo sa kanlurang dulo. Ang mga gustong bumuo ng mga pilron upang patunayan ang inyong sarili, tumayo sa silangang bahagi at simulan ang pagbuo ng mga pilron. Ang natitira, maghintay para sa karagdagang mga tagubilin. Matapos sabihin iyon ni Elder Horst, naglakad si Jackie patungo sa kanluran. Hindi niya pinansin ang lahat habang nakatuon ang atensyon niya sa pill furnace at sa mga sangkap sa harap ng furnace. Masasabi ni Jackie kung ano ang mga sangkap. Sila ang mga sangkap para sa isang energy breaking pill. Ang energy breaking pills ay ang pinakakaraniwan at pinakamadaling pinuhin ng mga pang-anim na baitang na table task. Karaniwan, pipiliin iyon ng mga kumukuha ng pagsusulit na gustong magpino ng tableta sa ika-6 na baitang upang patunayan ang kanilang halaga. Si Jackie ay hindi nagplano sa pagpino ng isang energy breaking pill. Kahit na ang energy breaking pill ay mas madali at nagkaroon ng mas mataas na pagkakataong magtagumpay, ito ay mas mababa din kaysa sa iba pang mga pang-6 na baitang na table task. Nais niyang pinuhin ang isang mas mahal na tableta. Pagkatapos niyang pinuhin ito, magagawa niyang ibenta ang tableta para sa mga kristal na espiritu. Ang isip ni Jackie ay puno ng mga espiritong kristal sa oras na iyon. Hanggat makakakuha siya ng higit pang mga espiritong kristal, maaari niyang baliwalain ang lahat ng iba pa. Kung tutuusin, tinatahak niya ang landas ng isang alchemist ng lubusan para sa kapakanan ng pagkakaroon ng higit pang mga kristal na espiritu. Kung hindi, hindi na sana siya nakarating sa lugar na ito. Inayos ni Elder Horst na tumayo silang tatlo sa harap ng unang tatlong hurno. Nakatayo si Grayson sa harapan habang si Rudy ay nakatayo sa pagitan nina Jackie at Grayson. Sa tabi ng furnace ay may ilang maliliit na mangkok na naglalaman ng mga materyales para sa isang energy breaking pill. Simpleng ipinaliwanag ni Elder Horst ang mga patakaran, maaari mong subukan ng 3 beses. Kung nabigo ka sa lahat ng 3 beses, nangangahulugan ito na wala kang karapatang maging isang alchemist sa ika-6 na baitang. Nang sabihin niya iyon, ang tingin ni Elder Horst ay kay Jackie. Parang si Jackie ang pinuntirya ng mga salitang iyon. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, walang pakialam sa sasabihin ni Elder Horst. Kabanata 2454. Bahagyang umubo si Elder Horst habang nagpatuloy siya, pagkatapos mong matagumpay na pinuhin ang mga table tasks, dalhin ang mga ito sa akin para maberipika. Magkakaroon ka ng 8 oras para sa pagsusulit. Kung hindi mo mapino ang tableta sa loob ng 8 oras, mabibigo ka sa pagsusulit, kaya huwag masyadong mabagal. Halos sabay na tumango silang tatlo. Matapos ibigay sa kanila ni Elder Horst ang kanilang mga tagubilin, inayos niya ang ilang manggagawa na maging hukom nila. Pamwesto ang mga manggagawa sa likuran nilang tatlo para masiguradong wala silang gagawing kahit ano. Pagkatapos noon, tumalikod si Elder Horst at pumunta sa iba pang test takers. Pinaikit ni Rudy ang kanyang mga mata habang sinulyapan si Jackie at sinabing, ang pinakamahalagang hakbang sa pagpino ng tableta sa ika-6 na baitang ay ang huling hakbang. Gayunpaman, ang mga unang hakbang ay hindi rin madali. Kung sa tingin mo ay hindi mo ito magagawa, huwag sayangin ang mga materyales. Ang mga sangkap na ito ay hindi mura. Hindi mo kakayanin kahit ibenta mo ang sarili mo. Isang mahinang hininga ang pinakawalan ni Jackie matapos marinig ang mga salitang iyon. Bigla niyang napagtanto na nawala na siya ng ganang magbuka pa ng bibig. Nagpasya siyang huwag pansinin ang lalaki at anumang sasabihin ng lalaki. Wala namang kwenta ang sumagot pa rin. Tumingin si Rudy sa kanya at naisip na hindi niya mapipino ang isang tableta sa ika-6 na baitang. Naisip din ni Rudy na siya ay isang mababang uri ng individual. Kahit anong sabihin niya, hindi pa rin tumitigil si Rudy sa mga panlalait niya. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jackie, hindi sumagot kay Rudy. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Rudy habang inabot niya ang kanang kamay para kunin ang mga materyales para pinuhin ang energy breaking pill. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga materyales sa pogen isa-isa. Ang unang hakbang sa pagpino ng pang-6 na baitang na tableta ay gawing likido ang lahat ng materyal na iyon. Ang hakbang na iyon ay isang hamon para sa sinumang alchemist. Kung mas mataas ang antas ng tableta, mas mahirap ang proseso. Gayunpaman, ang sinumang maglakas loob na subukang magpino ng isang pang-6 na baitang na tableta ay hindi kapani-pani walang pamilyar sa hakbang na iyon. Ang pinakamahirap ay ang huling hakbang, pagsamasamahin ang mga ron ng tableta at pinagsama ang mga ito sa tableta. Sa 50% lamang na pagpipino ay maituturing na kumpleto ang tableta. Sumagi sa isip niya ang impormasyong iyon habang tumigas ang ekspresyon ni Jackie. Agad niyang pinatay ang lahat ng nasa paligid niya. Itinoon niya ang buong atensyon sa pill furnace. Si Jackie ay hindi kapani-pani walang nakatutok, ngunit ang iba sa paligid niya ay hindi. Grayson at Rudy ay hindi kapani-pani walang tiwala sa kanilang sarili.
Kahit na ipagpaliban ito ng kaunti ay hindi makakaapekto sa mga resulta, kaya't itinigil nila ang kanilang mga paggalaw ng pinipino ni Jackie ang tableta. Napatitig sila sa confident na galaw ni Jackie, novel drama. Bakit hindi tayo tumaya? Habang si Jackie ay naghagi sa sarili sa pagpipino ng tableta, biglang kinausap ni Rudy si Grayson. Nagtaas ng kilay si Grayson. Hindi maganda ang impression niya kay Rudy, pero alam niyang talented si Rudy. Masasabi ni Grayson na maaaring makapagbigay ng hamon sa kanya si Rudy. Kahit mababa ang tingin niya kay Rudy, mas malapit pa rin si Rudy sa level niya kaysa kay Jackie. Isang ngiti ang pinakawalan niya habang tumatango sa sinabi ni Rudy, ano ang gusto mong tayaan? Isang makahulugang ngiti ang pinakawalan ni Rudy at sinabing, pusta tayo kung hanggang saan ang kaya ng brat na ito. Interesado si Grayson nang marinig iyon. Umalis siya sa kinatatayuan niya habang katabi si Rudy, sabay tingin sa mga kilos ni Jackie. Sa sandaling iyon, si Jackie ay walang kamalayan sa anumang nangyayari. Kahit na nakatitig sa kanya ang dalawa, hindi ito namalaya ni Jackie. Kabanata 2455. Hanggat hindi ito nakakaapekto sa kanyang pagpino ng tableta, magagawa nilang dalawa ang anumang gusto nila. Wala man lang itong kinalaman sa kanya. Kahit na mababa ang tingin ko sa lalaking ito, he still dare to brag around so much. Sa palagay ko ay dapat magkaroon siya ng kaunting talento. Hindi siya dapat magkaroon ng anumang mga problema sa pamamagitan ng unang dalawang hakbang. Payak na sabi ni Grayson. Tumingin si Rudy kay Grayson na may malamig na ngiti sa kanyang mukha at sumagot, mukhang tiwala ka sa lalaking ito. I think puro kalokohan lang yung sinabi niya kanina. Sa tingin ko aabot lang siya sa pangalawang hakbang bago siya tuluyang mabaigo. Gusto ko talagang makita kung paano tayo haharapin ng brat na ito pagkatapos nito. Huminga ng malalim si Grayson. Pakiramdam niya ay mas malalim ang galit ni Rudy kay Jackie kaysa sa kanya. Halos nag-aapoy ang mga mata ni Rudy nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Kitang-kita kung gaano niya kagalit si Jackie. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Grayson, kung gayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pakiramdam ko ay dapat na siyang makarating sa huling hakbang. Sapat na sana kung makakamit niya ang 100 pilron. Matapos nilang sabihin ang lahat ng iyon ay sabay-sabay nilang tinikom ang kanilang mga bibig habang tahimik na nakatingin kay Jackie. Napatingin sila habang inilalabas ni Jackie ang huling espiritual na damo. Ang espiritual na damong iyon ay tinatawag na Dragon Bone Grass. Nakuha ang pangalan nito dahil mukha itong buto ng dragon. Ito ang huli at pinakamahalagang sangkap sa pagpino ng isang energy-breaking pill. Hanggat matagumpay niyang napino ito upang maging likido at ihalo ito sa iba, ang unang hakbang ay ganap na gagawin. Kahit na ang unang hakbang ay hindi masyadong mahirap para sa karamihan ng mga tao, kailangan nito ng maraming pagsasanay. Maraming pagsisikap at mapagkukunan ang kailangang ilagay sa loob. Ang dahilan kung bakit ayaw ng karamihan sa mga tao na maging alchemist ay ang alchemy ay gumamit ng maraming oras at mga spirit crystal. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga mag-aaral ay napilitang umasa sa mga taga-suporta. Iyon ay dahil ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap na mapabuti ng mag-isa. Sa isang magaan na tunog, ang lahat ng init na kinokontrol ni Jackie ay pinilit sa Dragon Bone Grass. Biglang umusok ang Dragon Bone Grass. Mabilis itong naging malabong berdeng likido na humahalo sa iba pang likido na pinadalisay ni Jackie kanina. Ang kanyang mga galaw ay mukhang hindi kapani-paniwalang sinasanay. Ang mga paggalaw na iyon ay parang ginawa na ng 10,000 beses. Walang pagdadalawang isip at ni isang pagkakamali. Nang tingnan iyon ay tumaas ang isang kilay ni Rudy. Bulong ni Grayson, mukhang maraming nag-practice ng liquefying materials ang lalaking ito. Kahit ako lang sana ang kapantay niya. Nakakagulat talaga. After hearing that, Rudy let out a snort, talagang confident ka sa kanya. Kanina lang kami nag-uusap tungkol sa taya namin pero never kaming naglagay ng kahit ano sa linya. Bakit hindi natin? Pagkatapos noon ay tumalikod si Rudy para harapin si Grayson. Sa pagkakataong iyon, naging seryoso ang ekspresyon ni Rudy na para bang isang malaking desisyon ang gagawin. Kabanata 2456. Nag-iisip siya ng matagal bago niya sinabing, pusta ako ng middle-priced 6th grade pill. Kung tungkol sa kung anong tableta ito, maaari kang magpasya. Siyempre, kung mananalo ka. Ang mga salita ni Rudy ay nagpasiklab sa pagiging mapagkompetensya ni Grayson. Hindi niya inaasahan na ganoon kaseryoso ang pag-uusapan ni Rudy. Para bang pinagtibay ni Rudy ang kanyang pasya. Medyo mayaman si Grayson sa sandaling iyon. Ang isang solong tableta sa ika-6 na baitang ay hindi gaanong para sa kanya. Casual siyang tumango, sure. Tataya ako na mabibigo siya sa huling hakbang. Tumango si Rudy, I'll bet that he failed at the second step. Hindi man lang siya makakabuo ng tableta.
Ang mga salitang iyon ay hindi kapani-paniwalang determinado. Para siyang magsisimulang lumaban kung may sasabihin si Grayson laban dito, novel drama. Nakataas ang isang kilay ni Grayson habang nagpapakawalan ng tawa, pagkatapos ay pupuste din ako ng tableta sa ika-6 na baitang. Pinapayagan kang pumili ng uri. Nagkaroon ng deal ang dalawa, at muli nilang inilipat ang atensyon kay Jackie. Ang mga salitang iyon na binibigkas malapit kay Jackie ay hindi nakagambala kay Jackie. Matapos makumplito ang unang hakbang, naabot niya ang pangalawa. Ang unang dalawang hakbang ay talagang hindi mahirap para kay Jackie. Kung tutuusin, hinigop niya ang mga alaala ng dakilang mandirigma. Ang dakilang mandirigma ay nagawa ang unang dalawang hakbang ng hindi mabilang na beses. Madali siyang makagawa ng mga table tas sa ika-7, ika-8, at ika-9 na baitang, pabayaan ang mga pang-6 na baitang. Pagkatapos ng lahat, ang mga dakilang mandirigma ay nagmula sa unang baitang mundo, ang Divine Void World. Sa Divine Void World, kahit na ang mga 9th grade na table tas ay hindi kapani-paniwalang karaniwan. Hindi pa rin lubusang pinagsama si Jackie sa mga alaala sa sandaling iyon. Kung hindi, si Jackie ay madaling makapagpino ng mga 9th grade na table tas. Tumingin si Constance sa Vice Treasurer. Nakita niyang may kakaiba at nakakainsultong kislap sa mga mata ng Vice Treasurer. Huminto lang siya sa Treasurer saglit bago tumingin kay Jackie. Panay ang galaw ng kanyang mga mata sa pagitan ng Vice Treasurer at ni Jackie, parang may iniisip at sinusubukang magdesisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sinabi ni Constance, ang iyong estudyante doon ay talagang isang taong espesyal. Lalong umasim ang mukha ng Vice Treasurer nang marinig iyon. Siya ay naging hindi kapani-paniwalang kahabag-habag na nakatayo doon. Si Jackie, na sa tingin niya ay hindi kapani-paniwalang maaasahan, ay biglang naghagis ng ganoong curveball. Pagkatapos ay naroon si Gilbert na nagpasya na huwag pansinin ang reputasyon ng Heavenly Pills upang sabihin sa lahat ang tungkol kay Jackie. Ang mga bagay na iyon ay talagang gumugulo sa Vice Treasurer. Ang mga salita ni Constance ay halos naging sanhi ng paglundag ng bise ingat yaman sa labanan. Pinigilan ng Vice Treasurer ang kanyang galit nang lumingon siya kay Constance at sumagot, Mr. Constance, dapat kang tumuon sa iyong sariling mga bagay. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Alam ko kung kamusta ang estudyante ko. Alam ko kung ano ang kaya o hindi niya magagawa. Hindi ko talaga ginusto na maging isang formal na estudyante para sa alyansa ang sinuman sa kanila. Kung hindi nais ni Jackie na pinuhin ang isang pang-6 na baitang na tableta, magkakaroon pa rin sana si Jackie ng pagkakataon na maging isang formal na estudyante ng alyansa. Sa mga kinikilos ni Jackie, wala na itong pag-asa. Kabanata 2457. Hindi maaaring pinuhin ni Jackie ang isang pang-6 na baitang na tableta at nawalan din ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pilron. Si Jackie ay naghukay ng sarili niyang libingan. Hindi naiwasang ihanda ng bise ingat yaman ang sarili sa kabiguan sa hinaharap. Kung hindi, siya ay marahas na kukutsain mamaya, at ang pangungutya ni Constance ay lalala. Maraming bagay ang naranasan ng bise ingat yaman sa kanyang mga taon, ngunit hindi niya matanggap ang ganoong uri ng panunuya. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Constance at sinabing, mukhang hindi mo akalaing magagawa ni Jackie ang lahat. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng Heavenly Pills para tumanggap ng riff-raff ng ganon. Ang isang hanggal na tulad niya na nagpipilit na patunayan kung gaano siya katanga ay magiging isang pabigat kahit na siya ay naging isang 6th grade alchemist. Tila nagbibigay ng payo si Constance, ngunit kapansin-pansing mali ang tono. Kahit sino ay maaaring nakadama niyan. Kumaibot ang mga labi ng Vice Treasurer nang lumingon siya sa malayo, hindi na nakaharap kay Constance. I know what you're trying to say, pero wala akong naririnig kapag masama ang mood ko. Ipapayo ko sa iyo na itikom mo ang iyong bibig at tingnan ang iyong minamahal na alagad. Pagkatapos noon, sadyang lumayo kay Constance ang Vice Treasurer. Ang Vice Treasurer ay malamang na mauwian ng dugo kapag ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap sa lalaki. Napagdesisyonan niyang itikom na lang ang bibig at magkunwaring walang nakikita. Ang tableta ay nagkaroon ng hugis. Biglang sabi ni Grayson. Hindi na kailangang banggitin pa iyon ni Grayson. Nakita ni Rudy ang lahat. Sa pagkakataong iyon, parang nakalunok ng langaw si Rudy. Naisip ni Rudy na si Jackie ay punong-puno ng mainit na hangin. Gayunpaman, isang madilim na katawan ng tableta ang nasa pogen sa harap ni Jackie, na lumulutang sa gitna. Ang mga kamay ni Jackie ay patuloy na bumubuo ng mga selyo habang ang paggalaw ng tableta ay patuloy na bumilis. Sa rurok ng bilis, biglang huminto ang tableta. Sa ilalim ng seryosong mga mata ni Jackie, nagsimulang maglabas ng makapal na amoy ang tableta. Nakahinga ng maluwag si Jackie nang magsimula na naman siyang magsil. Napuno ng mabangong halimuyak ang ilong ni Jackie habang mabilis niyang inipon ang lahat ng pill aura na iyon. Isa-isang nagsimulang mabuo ang mga golden pill rune.
Ang malabong gintong ron ay nagsimulang magpapaliwanag sa hangin sa paligid niya. Nang makita ni Rudy ang eksenang iyon, wala siyang masyadong masabi. Tuluyan nang nawala si Rudy. Hindi lamang natapos ni Jackie ang pangalawang hakbang, nagsimula pa siya sa pangatlo. Kahit alam niyang hindi matatapos ni Jackie ang ikatlong hakbang, hindi pa rin niya napigilan ang galit. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Grayson habang nakatingin kay Rudy at sinabing, mukhang nanalo ako. Salamat. Huminga ng malalim si Rudy, hindi makasagot ng kahit ano kay Grayson. Napilitan siyang tumango ng tame time at sumagot, huwag kang mag-alala, hahayaan kitang pumili ng tableta sa ika-6 na baitang mamaya. Dahil man sa pagsunod ni Rudy sa kanyang mga salita o dahil pareho nilang kalaban si Jackie, tila isinantabi nila ang kanilang mga naunang pagkakaiba. Kabanata 2458. Unti-unting lumipas ang oras. Si Jackie ay bumubuo ng mga pilron sa pantay na bilis. Isa-isang lumutang sa hangin ang mga gintong ron, dahan-daang naipon. Si Rudy at Grayson ay hindi pa nakakapagsimula sa kanilang sariling mga table tasks. Itinuon nila ang kanilang buong atensyon kay Jackie. Sila mismo ang nasaksihan habang si Jackie ay dahan-daang nag-condense ng pilron after pilron. Ang malabong gininto ang kinang ay kumislap sa harap ng kanilang mga mata. Habang pinapanood nila, mas lalo silang nangangamba. Naramdaman ni Grayson na si Jackie ay napakatalino na kahit na makabuo ng 100 pilron. Pagkatapos ng lahat, ang pagbuo ng mga pilron ng mag-isa ay iba sa pagbuo ng mga pilron habang pinipino ang isang pil. Habang pinipino, kakailanganing tiyaking na panatili ng tableta ang hugis nito. Pagkatapos, kakailanganin ng isa na gamitin ang pil aura na ibinubuga mula sa pil upang bumuo ng mga pilron. Kailangan nito ang suporta ng totoo at aura. Pinakamahalaga, kailangan ng isang tao na dumaan sa patuloy na pagsasanay upang patatagin ang sarili. Nangangailangan iyon ng hindi kapani-pani walang mga kasanayan pati na rin ng napakahabang panahon. Hindi yun magagawa ng mga normal na estudyante. Gayunpaman, mukhang komportable naman si Jackie. Si Jackie ay hindi nagpapanik sa lahat habang siya ay mahinahon na nabuo ang kanyang mga pilron. Ang bilang ng mga pilron ay dahan-daang tumaas. Mula sa 300 hanggang 500, at nagawa pa niyang bumuo ng 800. Noon na naman si Jackie ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat, hindi lang ng piling iilan. Sa una, naramdaman ng lahat na si Jackie ay naging isang hindi kapani-pani walang tanga na tumayo sa likuran ni Rudy. Ang isang ganap na hindi kilalang brat ay talagang nang-ahas na hamanin ang ikatlong pagsubok upang patunayan ang kanyang kakayahan. Alam na alam ng lahat kung gaano kahirap bumuo ng tableta sa ika-6 na baitang. Ang mga may hindi kapani-pani walang talento lamang ang maaaring maging mga alchemist sa ika-6 na baitang sa kanilang edad. Noon, walang nag-iisip na magagawa ito ni Jackie. Matapos sundan si Elder Horst sa bulwagan, ang lahat ay nakatuon sa pagsusulit. Wala na silang pakialam sa magulo na si Jackie. Gayunpaman, kahit na gusto nilang huwag pansinin siya, hindi na nila ito magagawa. 800 pilron ang lumutang sa harap ni Jackie. Ang gininto ang glow ay ganap na nagliliwanag. Lahat ay nakatingin kay Jackie sa ibang ekspresyon. Kahit na ang mga pilron ni Jackie ay hindi maaaring sumanib ng maayos sa pil, ang kanyang pagganap ay maghihiwalay pa rin sa kanya sa grupo. Ito ay mas mahusay kaysa sa karamihan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng 1 hanggang 200 pilron sa mga estudyanteng iyon ay itinuturing na isang hindi kapani-pani walang gawa. Nakontrol ni Jackie ang katawan ng tableta habang pinakondense niya ang 800 pilron. Iyon ay isang bagay na pangarap lamang ng mga estudyanteng iyon. Nakatingin na si Rudy kay Jackie na may hindi kapani-pani walang madilim na tingin. Nanginginig ang mga kamay niya at nasambit niya, paano ito posible? Paano ba talaga makakabuo ang lalaking ito ng 800 pilron? Paano niya ito nagawa? Bakit kaya niya? Hindi ko pa siya narinig dati. Si Rudy ay nasa ganap na pagkabaliw. Binigyan ni Jackie si Rudy ng isang sampal sa mukha sa pagpapakita ng kanyang kakayahan. Lahat ng panunuya na ibinato ni Rudy ay naaninag sa kanya. Parang nagbibiro si Rudy ng mga sandaling iyon. Hindi nakapagtataka na naging matalas ang mga salita ni Jackie kanina. Ang galing talaga ni Jackie. Hindi pa rin nawawala ang pagsimangot ni Grayson mula nang makabuo si Jackie ng 500 pilron. Hindi mas maganda ang mood ni Grayson kaysa kay Rudy. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong nakakagulat. Saan siya nanggaling? Bakit hindi ko siya narinig dati? Talaga bang nakakagawa siya ng 6th grade pil? Kabanata 2459. Medyo garalgal ang boses ni Grayson. Sa pagkakataong iyon ay wala na sa mood si Rudy para sagutin si Grayson. Tumingin si Rudy kay Jackie nang may pag-aalala, nagdarasal na sana ay mabaigo si Jackie. Saka lang niya mailigtas ang sarili sa kahihiyan. Ang mga mata ng Vice Treasurer ay malapit nang lumabas sa kanilang mga saksakan.
Bahagya siyang nakanganga habang nakatingin kay Jackie na hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na makakabuo talaga si Jackie ng 800 pilron. Alam niyang tinatago ni Jackie ang kanyang kakayahan, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala siya ka-Jose. Akala ng Vice Treasurer ay nabaliw na si Jackie, pero parang siya ang naging bulag sa amo ni Jackie. Sa pag-iisip tungkol doon, huminga siya ng malalim, itinago ang kanyang ekspresyon. Ayaw niyang may makapansin ng kakaiba. Sinabi ni Constance sa isang napakalamig na boses, Vice Treasurer, ang iyong kakayahan sa pag-arte ay lalo pang gumaganda. Nang sabihin niya iyon ay napuno siya ng galit. Mabuti na lang at naitago ng Vice Treasurer ang kakaibang ekspresyon at bumalik sa normal. Wala man lang napansin si Constance at naramdaman lang niyang naglalaro siya. Malamig na tawa ang pinakawala ng Vice Treasurer, what do you mean by my acting skills? Ako ang Vice Treasurer ng Heavenly Pills. Hindi ako isang circus show. Binaba ni Constance ang kanyang kamay habang marahas na bumulalas, huwag mo nang subukang hilahin ang isa sa akin. Akala ko talaga tulala yung brat. Mukhang ang galing mo lang umarte. Nagawa mong lokohin kaming lahat. Ginawa ng Vice Treasurer ang lahat para kontrolin ang sarili, hindi nagpahayag ng anumang kakaibang ekspresyon. Medyo nahirapan ang Vice Treasurer sa mga akusasyon ni Constance. Kanina pa siya hindi umaarte at ganoon talaga ang pakiramdam niya. Hindi niya alam ang tunay na kakayahan ni Jackie. Ang kanyang pagkagulat ay hindi bababa sa sinumang naruroon. Kaya lang hindi niya maipahayag ang kanyang pagkagulat. Si Zane ay sabik na naghihintay na maaliw. Kahit na wala siya sa ganoong kalaking relasyon sa Vice Treasurer, hindi niya talaga kayang masaktan ng sobra ang Vice Treasurer. Pagkatapos ng lahat, si Zane ay bahagi ng Rosefinch Pavilion. Ang Heavenly Pills ay may Heavenly Auction House sa likod nila na may napakalapit na kaugnayan sa Rosefinch Pavilion. Hindi niya magawang masyadong masama ang sitwasyon para sa Vice Treasurer, ngunit ngayon ay medyo nababalisa siya. Napaawang ang labi ni Zane, Vice Treasurer, kailangan mo bang gawin ang lahat ng iyon? Kinailangan nilang ipakita ang kanilang mga kakayahan sa huli. Ano ang punto ng itago ang lahat sa amin? Naisip mo kami na nagre-recruit ka lang ng riff-raff. Ang Vice Treasurer ay nagpakawala ng isang walang magawang buntong hininga habang sinabi niya, hindi ko pa nakita si Jackie na nagpino ng isang pang-anim na baitang na tableta, kaya hindi ako sigurado kung kaya niya talaga ito. Ako ay medyo nababalisa. Natural, may ipinakita akong pagkabalisa sa aking ekspresyon. Ikaw ang gumawa ng conclusion, kaya wala itong kinalaman sa akin. Medyo pinilit ang pangangatwiran ng Vice Treasurer, ngunit nagawa pa rin itong pansamantalang isantabi ang sitwasyon. Ayaw niyang lumalim ang paksa. Nanatili ang titig niya kay Jackie. Nakagawa na ng ilang pilrun sina Gilbert at Andrew, ngunit nang nasaksihan nila ang ginagawa ni Jackie, hindi na nila mapanatili ang kanilang kalmado. Ang mga rune na kanilang binubuo ay biglang naglaho, naging pill aura. Napatingin si Gilbert kay Jackie na nakakunot ang noo. Kinurot niya ang sarili para patunayan na hindi siya nananaginip. Paano ito posible? Paano siya nakabuo ng 800 pilrun? Kabanata 2460. Pakiramdam ni Gilbert ay mababaliw na siya sa galit. Kanina pa siya natataka ni Jackie, pero ngayon pakiramdam niya ay tuluyan na siyang matapakan. Akala niya ay may talento si Jackie, ngunit hindi ito magiging mas malakas kaysa sa kanya. Matapos masaksihan ang lahat ng ito para sa kanyang sarili, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kabiro ang kanyang iniisip. No wonder palagi siyang tinitingnan ni Jackie na parang wala lang. Kahit kailan ay hindi pa siya siniseryoso ni Jackie. Sa mata ni Jackie, si Gilbert ay isa lamang clown. Hindi nakayanan ni Gilbert matapos mapagtanto ang puntong iyon. Kanina, baka na-offend niya ang Vice Treasurer, pero ginawa niyang biro si Jackie. Sa sandaling bumalik si Jackie sa Heavenly Pills, si Jackie ay mapaparusahan ng matindi. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Pills ay talagang may malaking kahalagahan sa kanilang reputasyon. Ang mga aksyon ni Jackie ay malinaw na may bahid ng itim sa reputasyon ng Heavenly Pills noon. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay ganap na nabasag ni Jackie. Nanginginig ang mga kamay ni Gilbert. Ni hindi siya makahinga ng maayos sa puntong iyon. Ayaw kong maniwala. Bakit niya kayang gawin ang lahat ng ito? Bakit ang dami niyang talent? Hindi ko pa nakita. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Wala pa siyang nakitang kasing talino ni Jackie. Mukha kasing-kasing edad niya si Jackie, pero mas talented si Jackie kaysa sa kanya. Isang bagay para kay Jackie na mas mahusay sa pakikipaglaban kaysa sa kanya, ngunit mayroon silang napakalaking agwat kahit na sa alchemy. Paano kaya niya ito natitiis? Ang banayad na panginginig ni Gilbert ay nauwi sa ganap na pag-iling na parabang nasusuka. Ang kanyang kutis ay patuloy na nag-iiba na parabang may dinanas siyang sakit. Hindi gaanong maganda ang ekspresyon ni Andrew kaysa kay Gilbert, ngunit mas kalmado lang siya kaysa kay Gilbert. Isang malakas na suntok din ang ginawa kay Andrew.
He gulped as he sighed, kaya pala malaki ang gap sa pagitan natin. Ito ay isang biro na nais kong gamitin ang aking mga kakayahan upang patunayan ang aking sarili. Napakalaking biro. Si Andrew ay katulad ni Gilbert. Pakiramdam niya lahat ng kilos niya sa harap ni Jackie noon ay isang napakalaking biro lang. Habang pinag-iisipan niya iyon ay parang ganoon. Ang mga talakayan sa paligid ng lugar sa sandaling iyon ay sumikat sa mga alon. Bakit hindi ko pa narinig ang Heavenly Pills na may ganoong master? Ang kanyang mga talento ay katumbas ng kay Grayson. Kung titignan siya, dapat nasa edad namin siya. No wonder naglakas loob siyang tumayo sa likod ni Rudy. Hindi siya tanga, talagang may kakayahan siya. I was saying na hindi siya mukhang tanga. Talagang itinago ito ng Heavenly Pills. Laking gulat ko. Kung lumaki si Jackie, tiyak na mas lalakas ang Heavenly Pills. Pagbalik ko, kailangan kong sabihin sa mga matatanda. Ang mga talakayan ay lumipad kung saan-saan, ngunit hindi ito nakagambala kay Jackie. May hamon si Jackie sa kanyang harapan sa sandaling iyon na siyang huling hakbang. Kailangan niyang pagsamahin ang Pillron sa pill body. Sa 50% lamang na pagpipino ay maituturing na matagumpay ang energy breaking pill. Sa husay ni Jackie, hindi mahirap para sa kanya na gawin ito, ngunit ayaw niyang ilantad ng labis ang kanyang mga talento. Ang kanyang layunin ay maging isang ika-6 na baitang alchemist at pumasok sa Middle Province Alchemist Alliance. Ayaw niya ng masyadong maraming mata sa kanya, o baka ipagsapalaran siya ng iba. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.